Sa loob ng dungeon, ang mga bilanggo ay makikitang mahusay sa pagtapos sa ilang mga goblin. Napaisip si Songchi kung sino ang tunay na mga halimaw at ipinakita rin ang kanyang lakas. Sa huli, napuksa ang grupo ng mga goblin at namangha si Songchi sa kung gaano nakalakas si Jinwoo. Kahit si Joohee ay napansin na hindi nasaktan si Jinwoo at umaasa siyang hindi na niya kakailanganing gumamot ng kahit na sino. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin si Songchi sa kakaibang aura ni Jinwoo. Sinabi ni Kang na magpatuloy sila pero nakatagpo sila ng hiwalay na daan. Ang dungeon ay mas madali kaysa sa inaasahan, kaya't naisip nilang magandang ideya ang paghihiwalay. Marahil ay mas mapanganib yon, ngunit mas mabilis nilang matatapos ang dungeon sa ganoong paraan. Naramdaman ni Jinwoo na ang dungeon boss ay nasa kaliwang daan, ngunit hindi niya ito sinabi sa mga kasama. Hindi gaanong tumaas ang kanyang level mula sa mahinang mga goblin, kaya't hiniling niya na magtungo ang kanilang grupo sa kaliwa. Naghiwalay sila, ngunit may kakaibang tingin si Kang kay Jinwoo. Kasama ni Kim sa grupo ang isa pang duwag at nagdesisyon si Kim na humingi ng paumanhin kay Jinwoo sa pag-abandona sa kanya sa unang raid. Tiyak sila na hindi tatanggapin ni Jinwoo ang kanilang paumanhin, ngunit alam ni Kim na dapat niyang subukan kung nais niyang magpatuloy bilang isang hunter. Sa ibang daan, madaling tinapos ng mga bilanggo ang isa pang grupo ng goblin. Tinanong sila ni Kang kung makakayanan rin ba nilang gawin ang ganun sa mga tao at ipinunto nilang wala itong kaibahan. Makikita sa nakaraan na sinabi kay Kang na ang anak ng isang lalaki ay inabuso ng 3 lalaki. Nagpakamatay ang kanyang anak pagkatapos, ngunit galit na galit ang lalaki dahil ang 3 lalaki ay makakalaya rin sa loob lang ng ilang taon. Ang mas malala pa ay mga hunter sila at pinapayagan ang mga ito na makilahok sa mga raid upang bawasan ang kanilang sentensya. Hindi ito patas dahil ang kanyang anak ay hindi na kailanman babalik. Nagdala ang lalaki ng 3 milyong yuan at inalok na ibibigay ito kay Kang kung tatapusin niya ang 3 bilanggo. Tila nabaliw si Kang nang banggitin ito sa mga bilanggo kung ano ang kanyang sasabihin sa mga inspektor paglabas niya sa dungeon nang wala sila. Sasabihin niyang ang mga bilanggo ay tinapos ng grupo ng 100 goblin. Nagpatuloy si Kim sa kanyang daan, ngunit nabigla siya nang napunta ito kila Kang at nakita niyang inubos nito ang mga bilanggo. Sinabi ni Kang sa bilanggo na sinabihan siyang pagdusahin sila, ngunit naantala siya ni Kim. Tinapos ng walang awang si Kang ang huling bilanggo at nagpa siya na kailangang baguhin niya ang plano at nagtungo kay Kim. Iniisip ni Jinwoo nang makita siya ni Kang sa ospital at umaasa siyang hindi siya naalala nito. Bigla silang nakarinig ng mga sigaw, kaya't nagmadali sila't natagpuan ang mga patay na bilanggo. Patay na rin ang isa pang duwag at nagulat si Jinwoo nang makita niya ang pinsala kay Kim. Ginamot siya ni Joohee, ngunit alam ni Songchi na hindi ito gawa ng isang magic beast. Ang sandata na ginamit ay sobrang talim at sinuman ang gumamit nito'y umiwas na tapusin siya ng ilang beses. Sumuko na si Kim na mabuhay, ngunit ipinaalala sa kanya ni Jinwoo ang kanyang pamilya. Nakiusap si Jinwoo na lumaban siya dahil kundi ay hindi na niya magagawang sisihin pa ito. Ginamit ni Kim ang kanyang huling hininga upang humingi ng paumanhin kay Jinwoo at namatay. Ngunit biglang sinubukan ni Kang na tapusin si Joohee pero napigilan siya ni Jinwoo. Napabilib si Kang sa bilis ni Jinwoo at napagtanto ni Songchi na si Kang ang responsable sa massacre. Nagulat si Songchi dahil si Kang ay parte ng Hunters Association, ngunit nais lamang sabihin ni Kang ang kanyang plano. Sa halip na sisihin ang mga goblin, sasabihin ni Kang na ang mga bilanggo ang pumatay sa kanilang lahat. Pagkatapos ay sasabihin niyang sinubukan nilang patayin siya, ngunit hindi nila yon nagawa kaya't mag-isa siyang nakaligtas. Pinigilan ni Songchi si Jinwoo dahil hindi siya naniniwala na kaya nitong labanan si Kang. Si Songchi ang lalaban, ngunit iniisip niya na si Kang ay B-rank na isang buong antas kumpara sa kanya. Binigyan siya ni Joohee ng strength buff at sinubukan ni Songchi na gamitin ang kanyang sword skills upang patumbahin si Kang. Ngunit hindi man lang nito nadikitan si Kang at pinuri si Songchi sa pagiging mahusay. Sinuri ni Jinwoo ang sitwasyon at napagtanto niya na kahit nakakasabay si Songchi ay hindi sapat ang kanyang bilis upang manalo. Nakatama ng matindi si Kang subalit nainis siya nang agad na gamutin ni Joohee si Songchi. Napagpasyahan ni Kang na unahin ito, ngunit pinigilan siya ni Songchi. Minaliit ni Kang ang matanda kaya ipinaliwanag ni Songchi na nagsanay na siya ng mga S-rank hunter noon. Ang kanyang espada ay hindi kasing lakas, ngunit sinabi ni Kang na ang kapangyarihan ni Songchi ay may hangganan. Walang tsansa na ang salamangkerong tulad niya ay magtatagumpay sa isang assassin type, kaya't inilapit siya ni Kang sa kamatayan. Sobra ang takot ni Joohee para magamot pa siya, kaya't naghanda si Kang na tapusin si Songchi.
Ginamit ni Song-chi ang kanyang fire ability, ngunit masyadong mabilis si Kang. Napagtanto niyang ginamit ni Song-chi ang kanyang espada upang pababain ang kanyang depensa sa magic. Naghintay si Song-chi hanggang sa subukan ni Kang na tapusin siya upang gulatin ito ng isang fire blast. Ngunit nabasa ni Kang ang kanyang plano, at ngayoy pagbabayaran ito ni Song-chi gamit ang kanyang buhay. Ngunit biglang pumasok si Jinwoo upang itigil ang laban. Gustong malaman ni Kang kung sino talaga siya, kaya ipinaliwanag ni Jinwoo na isa lamang siyang E-rank hunter. Hindi siya pinaniwalaan ni Kang dahil kailangan niyang magkaroon ng napakabilis na reaksyon upang mapigilan ang atake kay Song-chi. Alam ni Kang na tinatago ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan, at napagtantong dumaan ito sa pangalawang awakening. Nagulat ang iba at ngayon lang naalala ni Kang si Jinwoo mula sa ospital. Nakita niya sa mana reader na 10 puntos lang ito noon, kaya't naisip ni Kang na ang pangalawang awakening ay nangyari pagkatapos. Ngunit nakakapagtaka ito dahil hindi nito mapapaliwanag ang pagkaligtas ni Jinwoo sa double dungeon. Sinabi ni Kang na hindi na yon mahalaga kaya't naghanda siyang tapusin si Jinwoo. Nais malaman ni Jinwoo kung ano ang nangyari kanina kaya't ipinaliwanag ni Kang na nagbigay lamang siya ng hustisya nang tapusin ang mga bilanggo. Walang pakialam si Jinwoo sa kanila, ngunit nais niyang malaman kung bakit niya pinatay si Kim at ang isa pa. Ipinunto ni Jinwoo na maaari niyang gawin yon ng mas mabilis, ngunit hindi ito ginawa ni Kang. Sa halip, tila inabuso at pinaglaruan pa ni Kang ang mga biktima. Makikita sa nakaraan nang makipag-usap si Kang sa ama at sinabing mayroon siyang natanggap na malalaking alok para sumali sa pinakamalaking mga guild. Gayunpaman, pinili niyang magtrabaho para sa Hunters Association. Ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas na ito'y dahil mas masaya ang pagkitil ng mga tao kaysa sa mga halimaw. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Kang at Jinwoo at ang dalawang nanonood ay namangha sa kanilang bilis. Napagtanto ni Kang na halos pareho ang kanilang pangangatawan, subalit alam niyang mas marami siyang karanasan na lumaban sa mga mataas na ranggong kalaban. Ginamit ni Kang ang karanasang ito upang kontrolin ang laban, ngunit siya ay nagulat nang sabihin ni Jinwoo na bawasan ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Ngunit huli na dahil napansin ito ng sistema ni Jinwoo. Tulad ng nakaraan, ipinabatid ng sistema kay Jinwoo na may tao sa paligid na nais siyang patayin. Pagkatapos, muli na namang binigyan si Jinwoo ng misyon na puksain ang kalaban. Nabalot si Jinwoo ng madilim na kapangyarihan, ngunit naguluhan si Kang dahil sa palagay niya ay siya dapat ang may kalamangan sa laban. Agad na umatake si Jinwoo at nagulat si Kang nang mapagtanto na siya ay nalason. Nagpatuloy ang dalawa sa laban, ngunit may espesyal ding ipinakita si Kang nang bigla itong maglaho. Ipinaliwanag niya na ito ay stealth skill. Tinatago siya nito sa paningin, pandinig, at pangamoy. Napakaliit na bahagi lamang ng mga hunter ang nakakagawa nito, at walang nakakaalam na meron siya nito. Nagtagumpay si Kang na masaktan si Jinwoo at sinabi niya sa iba na maghintay para sa kanilang pagkakataon. Tiyak si Kang na wala nang magagawa si Jinwoo ngayon dahil sa sugat sa binti, ngunit nagulat siya nang bigla itong gamutin ni Jinwoo. Hindi makapaniwala si Kang dahil hindi pa siya nakakarinig ng isang combat hunter na nakakagamit din ng healing magic. Hindi niya mabasa si Jinwoo kaya naman siya ay napakamapanganib. Talagang nagbago na si Jinwoo at sinabing nabawasan na naman ang kanyang emosyon dahil ngayon hindi na niya kailangang magalit para lang tapusin ang mga basurang tulad ni Kang. Napagtanto ni Kang na tumapos na si Jinwoo ng mga tao noon at nagulat siyang marinig ito. Dinetermina niya na marahil ay kinailangan ni Jinwoo na gumawa ng mahihirap na desisyon sa maikling panahon kaya't hindi lamang ang kanyang panlabas na anyo ang nagbago. Kumilos si Kang upang patuloy na umatake, ngunit nagulat siya nang magawa siyang sundan ni Jinwoo sa pamamagitan ng pagdama sa kanyang pagkauhaw sa dugo. May tinatago pang alas si Kang ngunit huminto ang lahat ng aktibahin ni Jinwoo ang kanyang murderous intent skill. Napaligiran si Kang ng kadiliman at siya'y nagulat na makitang ang punyal ni Jinwoo ay nasa kanyang dibdib. Bago tuluyang mamatay si Kang, ipinahiwatig niya na pareho sila ni Jinwoo. Sila'y parehong mga makinaryang pumapatay at ang tanging dahilan kung bakit siya mamamatay ay dahil mas mahina siya kay Jinwoo. Ngunit gusto pa ring malaman ni Kang kung ano si Jinwoo. Mayroon siyang assassin skills, healing, at debuffs na hindi pa narinig ni Kang kailanman. Hindi sumagot si Jinwoo, ngunit ipinunto ni Kang na sa kanyang pagkatalo'y tapos na ang pagkukunwari niya bilang E-rank. Nagpasya si Jinwoo na magsabi sa kanya ng isang bagay at ipinaliwanag na siya ay lumalakas sa bawat laban. Alam ni Kang na patuloy pang magiging mas malakas si Jinwoo, ngunit may babala siya para dito. Kung siya ay patuloy na maghahanap ng kapangyarihan, ay maaaring ito na rin ang kumontrol sa kanya pagtagal.
Nakumpleto na ang misyon ni Jinwoo at nakakuha siya ng mga gantimpala. Napansin ni Jinwoo na habang siya ay lumalakas ay parang may naglalaho rin sa loob niya. Pinasalamatan siya ng mga kaibigan sa pagligtas sa kanila, ngunit sinabihan sila ni Jinwoo na lumabas na sa dungeon. Nabigla sila sa plano ni Jinwoo na mag-isang tapusin ang dungeon, ngunit napagtanto nila na sapat ang lakas nito upang gawin yon. Sa labas, nagulat si Woo nang malaman na si Kang ay pumapatay ng palihim. Ipinakita sa kanya ang mga nakaligtas sa misyon at nagulat siya nang makitang isa sa kanila ay si Jinwoo. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari, ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman kung sino ang tumalo kay Kang. Napagtanto ni Jinwoo na hindi na niya magagawang itago ang kanyang lihim, kaya't kailangan niyang kanselahin ang kanyang kasunduan kay Yu. Pero bago niya aminin ang lahat, nagsinungaling si Songchi at sinabi na siya ang tumapos kay Kang. Si Songchi ay isang C-rank lang kaya ipinaliwanag niya na siya'y nanalo sa laban sa tulong ng healer. Duda si Wu dahil si Kang ay isang mataas na B-rank hunter, ngunit tinanggap niya ang sagot ni Songchi. Sa sandaling yon, ipinaalala ni Jinwoo na hindi siya dapat maging kumpiyansa. Hindi niya napapansin noon na si Wu ay isang A-rank. Nararamdaman na niya ang kapangyarihan nito ngayon at alam niyang sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya magkakaroon ng tsansa laban dito. Dinetermina ni Songchi na may magandang dahilan si Jinwoo sa pagtatago ng kanyang lihim, kaya't sinabi niya na ito'y kanyang kabayaran sa nangyari sa Double Dungeon. Nang gabing iyon, natapos na ang lahat at nagtanong si Johi kung naaalala pa ba ni Jinwoo ang batong ibinigay nito sa kanya.